Kasi hindi yan sila papasok kung hindi tayo nagsisimula eh. Dapat sa akin. Sabi hindi pa nagsisimula eh. No? Yan, so, magandang hapon sa ating lahat. Salamat sa presensya ng ating kapatid na dumalo. Na tuwing Lunes po, may gano'n kami dito. Punta ka rito, kuya. Hindi kayo pumunta rito para siyempre para mapaglingkuran natin si Lord. At yung mga agawa din ay patuloy natin riniyaan na Makati. Sabi nga ay marami pa naman Lunes. Huwag lang sila abutan ng kamatayan. Diba no? Sayang oras. Sayang oras na binibigay sa kanila ng panahon ng pagkakataon na Makalapit makakilala sila natin. makalapit sa salita ng Diyos at makalapit sa Diyos. Kasi ito lang ang tanging paraan para makausap natin ng Diyos at makausap din tayo ng Diyos. No? Hindi tayo po sige magsisimula na sa gawain po natin. Awitin po natin sa tapatan mo, Diyos. Tapatan mo, Diyos, tunay ang dakila. Pag-ibig mo iwagas at walang kapantay. Sa aking puso, sa aking buhay, papuri at sambay iaalay. Bukas noon ngayon magpapailanman, luwag at iba. Saan ba? Tapatan mo, O Diyos, tunay ang dakila. Pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay. Sa aking puso, sa aking buhay, papuri pagsamba ay aalay. Bukas noon ngayon magpapailanman, luwag at likas. Panginoon, kay buhay sa akin. Ikaw lamang ang tanging sasambahin. Awitan kita at purihin. Panginoon, kay buhay sa akin. Awitan kita. Kay buti sa akin. Ito si Brother Ramon sa panimulang panalangin. Amang banal, Diyos ng kasalangit, Diyos ng lahat, maging ng lupa. Muli narito kami, Ama, sa mga oras na ito, upang tuparin namin ang aming covenant sa iyo Yes. sa pamamagitan ng pag-aaral ng iyong mga salita. Bagaman, kailangan namin ito, Panginoon. Tulad ng sinabi niyo, nagpakain kayo ng 5,000, huwag sila magnasa ng pagkain na may pagkasira. Kundi nasain, maging sa amin, nasain namin ang pagkain na walang pagkasira. Walang iba ito, Panginoon, kundi ang iyong mga salita
na walang pagkasira na kailangan ng aming kaluluwa sa araw-araw. Kung paano namin pinapakain ang aming katawang may hangganan, katawang lupa. Higit sa lahat namin tangkilikin ang aming kaluluwa. Manasain namin ang iyong mga salita, bulayin namin ang iyong mga salita araw man ang gabi. Hindi lamang yun, Panginoon, kundi masunod ang kalooban ng iyong Amang nasa langit. Hindi ang kalooban namin, Panginoon. Narito kami, Panginoon, magamat lingid sa iyong kaalaman, hindi kami marami, subalit sinabi mo, saan man 2 o 3 nagkatipon sa iyong pangalan, kayo po ay nasa aming kalagitnaan. Higit pa po kami, Panginoon, sa iyong nasa. Pagkalooban mo po kami, Panginoon, ng karunungan na nagbubuhat sa iyo, na ito ay aming maipamuhay sa araw-araw, may bahagi din namin, Panginoon, sa aming mga mahal sa buhay, mga kaibigan, kung ano ang itinuturo ninyo sa amin sa mga oras mo. Higit sa lahat, Panginoon, patawarin mo po kami sa aming mga kasalanan, sa aming mga nasabi, naisip, nagawa, na ito hindi kalugod-lugod sa harapan mo. Sa halip, hindi po kami nag-uutos sa iyo, kundi ito'y panalangin na may pagsusumamo. Nalinisin mo po ang aming puso, turuan mo ang aming puso, kung paano mo tinuruan ang puso ni Haring David. Bagamat siya ay tinaguriang malapit sa puso mo, hindi siya nakaiwas o nakaligtas sa kasalanan sa pamamagitan sa kamay ni Bathsheba at sa kamay ni Urias. Paano pa kaya kami, Panginoon, na ang iyong biyaya lamang, iyong awa, ang siyang nananalaytay sa amin? Hindi kami nakakasiguro, Panginoon. Kaya nananalangin kami sa iyo, Panginoon, dahil kung sa ganang amin, wala kaming magagawa kung hiwalay kami sa iyo. Kayo ang aming buhay, Panginoon. Kayo ang aming lakas. Kayo ang aming pinagkakatiwalaan. Kayo rin nagsabi, sumpain ng tao na nagtitiwala sa kapwa-tao. Salamat po, Panginoon. At nawa sa aming nagapagturo, gamitin mo po ang kanyang bibig upang maipayag niya ng buong katotohanan ang iyong pangungusap, yung ipinayag sa kanya, at sa amin na tagapakinig, patuloy na bigyan mo kami ng talino na maaari magtanong kami sa isa't isa na ito'y maging karagdagan na kaalaman na nagbubuhat sa iyo, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Nawa, kayo po ang magdidikta sa amin, Panginoon. At maniniwala kami na isa itong malaking pribilehyo para sa amin. Yung makipagniig kami sa iyo, lagi namin tuparin ang aming panata sa iyo. Maraming salamat po, Panginoon. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, patuloy po natin purihin ang Diyos sa Espiritu. Hallelujah, Lord. Purihin ka, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Sa buhay ko, ikaw ang Diyos. Sa lahat ng suliranin, ikaw ang siyang lunas. Sa puso ko, ikaw ang nais. Pag-ibig mo, Diyos, o kahit tangis. Once again, sa buhay ko, ikaw ang bukas. Sa lahat ng suliranin ko, ikaw ang siyang lunas. Sa puso ko, ikaw ang nais. Pag-ibig mo, Diyos, o kahit tamis. Napakasarap magpuri
siyang lunas. Sa puso ko ikaw ang nais. Pag-ibig mo, Diyos, ukay tamis. Napakasarap magpuri sa kalungan mo. Lahat ng nais ng puso matatagpuan sa'yo. Napakasarap magpuri sa kalungan mo. Wala na nga alalahanin pa. Nakapaligid man ang problema. Basta't ikaw, basta't ikaw ko Diyos ang kasama. Isus, salamat. O Diyos, salamat. Nanatili kang tapat. Ibinigay mo ang lahat, kulang ang buhay ko. Maging ang mundo sa laki at tawag ng pag-ibig mo. Dakila ka, dakila ka, dakila ka. Pag-ibig mo, dakila ka, dakila ka, dakila ka, dakila ka. Pag-ibig mo, oh Isus, ang Panginoon, salamat. Isus, salamat. Oh Diyos, salamat. Nanatili kang tapat. Ibinigay mo ang lahat, kulang ang buhay ko. Maging ang mundo sa laki at lawak ng pag-ibig mo. Dakila ka, dakila ka, dakila ka. Pag-ibig mo, dakila ka, dakila ka, dakila ka, dakila ka. Pag-ibig mo, oh Itaas kita, itaas kita sa buhay ko, sa buhay ko, sa puso ko. Itataas kita habang may hininga ako sa'yo ay sasamba. Habang mayroong lakas, pupurihin kita. Panginoong Isus, minamahal kita. Tunay nga mo Diyos, pag-ibig mo kahangahangan. Sinasamba kita, yes Lord. Sinasamba kita sa buhay ko, sa buhay ko, sa puso ko. Sinasamba kita habang may hininga, habang may hininga ako sa'yo. Sasamba habang mayroong lakas, pupurihin kita. Panginoong Isus, minamahal kita. Tunay nga mo Diyos, pag-ibig mo kahangahangan. Pupurihin kita, God. Pupurihin kita. Sa buhay ko, sa puso ko, Pinoy.
Diyos ay inaalay namin sa iyo bilang pagsampa namin sa God sa lugar po ito, Diyos. Salamat sa lahat na narito, God. Tunay nga sila pinili mo at tinawag mo, O Diyos, para sa iyong gawain sa lugar po ito, Lord. Dahil ko, Panginoon, ang patuloy po ipadama ang iyong presensya, ang iyong kapangyarihan, ang iyong pagmamahal sa basang narito, Panginoon. Sa mga tao, tatawagin mo para makasama namin sa ganitong gawain, Lord. Kaya, Lord, salamat. Tanggapin na po ang mga papuring ito at patuloy kami magpapatuloy sa iyong gawain. Lalo pa ino sa iyong mga salita, sa mga susugal, sa pangalan ni Jesus. Amen. Para makapan natin ang Panginoon. Yan. Okay, magandang meron pa tayong 30 minutes, no? Sabi nga, mahalaga po yung oras, mahalaga po ang time. Salamat po sa inyo po lahat. Noong nakaraan, napakarami natin. Pero sabi nga, ang gawain, minsan marami, minsan kunti. Pero sabi ni Jesus Christ, 2 man o 3 nagkakatipon sa kanyang pangalan, siya po ay nasa ating kalagitnaan. No? Kaya, hindi po hadlang na hindi po magpapatuloy ang gawain, kundi ang gawain po ng Panginoon ay tuloy-tuloy po yan. Wala man sila, tuloy-tuloy po ang gawain ng Panginoon. Hindi po yan nahihinto. No? Kaya sa nakaraan po ang ating nag-misay po si Pastor, no? Ay si Brother Ramon. Alam naman siguro buhay ni Ramon dati. No? Alam ni Chairman yan. No? Ang buhay ni Ramon ay kung makikita nyo dati yan, talagang yan ay talamak sa droga, sa anuman. Pero purihin ang Diyos, no? At dahil sa patuloy na pakikinig niya at dumalo sa Panginoon na bagong kanyang buhay. Ginamit ako ng Panginoon para po sa kanya. No? Kaya malaking bagay po talaga yung pagdalo sa mga gawain kasi doon po nababago ang buhay ng tao. At doon tayo nakakakilala para po sa Panginoon. So, sa gabing ito ay ang yung lingkod po, ang yung misahiro, dapat ang magmimisay dapat susunod ay itong lingkod to ay si Pastor Romy. Pastor Romy po ay nasa Cavite, hindi po siya naka-uwi, no? Sabi niya sa akin, Pastor, kailan mo na yung magturo. So, initin naman, lagi na po na tayong handa. Kaya, ang tanong, handa na ba tayo makinig salita ng Diyos? Amen. Amen. So, meron tayo, hanggang alas 6 lang, alas 7 lang po tayo, no? Sabihin sa sandaling oras ay, hindi po tayo lalampas dyan, sapagkat ayan po ang ating napag-usapan. So, sa oras pong ito ay ating pong pag-aaralan tinatawag na born again. Now, bakit kayo, sa inyo pong palagay, ano po bang ibig sabihin ng born again? Bakit mayroong born again? Bakit kailangan maborn again sa Tagalog yung bagong kapanganakan? Born again. Muling isinilang. No? Kaya bakit kaya mayroon ganon? No? Ano kayang ibig sabihin ng ganon? Welcome po. Salamat. Nakarami po kayo. No? Welcome po. Hallelujah. Salamat po. Yan. No? Isa pong karangalan na ako po ay nandito po kayo at nakapagturo po ko sa inyo patungkol po sa salita po ng Diyos. Siguro naman ay hindi na ako magpapakilala sa inyo. Ako po si Pastor Alan. No? Isa rin akong tumakbong kagawad, hindi lang tayo sinuwerte. No? Sabi nga ay walang iwanan. Lagi po tayo magkasama. So may mga upuan po ito po sis. May upuan po rito. Ayan, para kahit pa paano ay buka tayo. Sige po, ito na lang siguro. Yan, ito sa iyo. Salamat po. Yan, ha? Okay. Yan, no? So ngayon, ay ang ating pong pag-aaralan ay patungkol po sa born again. Kasi marami nagsasabi, hindi na ako born again. Dati born again ako, ngayon hindi na ako born again. So, ano nga ba ang ibig sabihin ng born again para maunawaan po natin, no? Sino po ang nakakaintindi sa inyo ng ibig sabihin ng born again? Maliban kay Brother Ramon, alam na po niya ang ibig sabihin ng born again. Kaya kahit anong yari sa kanya, hindi mo mamataya yan. Ibig sabihin, alam niya na. Sa inyo pong palagay, bakit mayroong tinatawag na born again?
No, ano po ba ang ibig sabihin ng born again? Kay teacher, ba may Ang inyong pagkaunawa. pagkaunawa sa born again? Salitang Born again. Oh, may panganak uli. Mm. Yung po ano yung Kristiyano ka pero ano nung tinanggap mo ang Panginoon sa Kristo naging born again. Mhm. Tama? Sino pa? Mayroon pang gusto na ano? Kung ano ang ibig sabihin ng born again? Okay lang ba? Nakatay ka, bro? Okay lang? Sana? Ako pagkaunawa ko sa O yan, kay chairman. ay tinanggap mo ang Panginoon sa buhay mo dahil wala rin dati mong yung although may konti pa rin pero wala pa naman perfecto sa ating kakamali pa rin pero pag tinanggap mo ng Panginoon sa buhay mo wala rin dati mo maraming binago ang Diyos sa buhay mo. No? Maraming binago kasi born again ka na. Tama po yun. No? Sino pa? Baka gusto nyo pang na maintindihan kasi para maunawaan po natin kung ano pong ibig sabihin. Pwede ako, Pastor? Sige po, si Para malaman po, ma-share ko sa inyo. Ang born again, not a religion. Hindi ka na born again kasi sumapi ka. Magbo-born again ako. Tandaan nyo, hindi nyo gawa yan. Hindi natin pasya yan. Alam mo may gawa, kaya ka pinanganak muli. Gawa ng Diyos. Hindi mo gawa. yan, no? Pwede tayo sumali ng ibang reliyon, pero gawa mo yun. Pero ang born again, sinasabi dito na mismo ang kausap ng Panginoon ay isang reliyosong tao. Si Nicodemo, dalubhasa sa kautusan. Siya man hindi siya komportable. Hindi siya panatag sa sarili niya, yung kanyang reliyon na pinaniwalaan. Ito ba magdadala sa kanya ng tagumpay, yung kabiguan? Kaya sabi niya, Guro, paano panganganak muli ang isang tao? Literal ang kanyang tanong, may papasok pa ba sa sinapupunan ng kanyang magulang para panganak muli? Sabi ni Jesus, katotohanan ang sinasabi ko. Maliban, ang salitang maliban, ano pa kakaintindi diyan? Mahaba yan, maliban ang tao, may panganak muli, hindi siya makakapasok sa kaharian. Yan, no? So, Hindi yan. siya makakapunta sa kaharian ng langit. Liban, hindi siyang gumawa. Ayan, no? So, yun. Gawa po yan Salamat ng Diyos. kay Brother Ramon no, sa kanya, no? So, tuloy po natin kung bakit, ano po ang ibig sabihin ng born again? Ang ibig po sabihin ng born again, ipinanganak ka hindi sa laman. Ipinanganak ka muli sa Espiritu. Nabuhay na ang iyong Espiritu. Nung hindi ka pa nabuborn again, ang nabubuhay lang sa'yo, body and soul. Patay sa'yo ang Espiritu. Kaya walang halaga sa'yo ang ganitong gawain, yayahin mo sa ganitong gawain, hindi ka dadalo, hindi ka atin. Dahil nga, hindi ka man nagugutom sa mga bagay na spiritual. Nagugutom ka lang sa mga bagay na physical sa iyong pangangailangan sa katawan. Kaya, nakapokus ka doon sa iyong hanap buhay, sa iyong negosyo, dahil yung nasa isip mo, yun lang ang magbibigay sa iyo ng buhay sa iyong katawan. Ngunit nang ikaw ay maborn again, nabuhay na muli ang iyong spirito, dalawa na ang buhay mo. Kumplito ng pagkatao mo. Ang tao ay body, soul, and spirit. Body, soul, and spirit. Ibig sabihin, hindi ka na nabubuhay sa katawan o pangangailangan sa iyong katawan physical, kundi nabubuhay ka na rin sa mga bagay na spiritual. Kaya kapag may ganitong gawain, gustong-gusto mo ito, dahil ito yung pagkain ng ating espiritu. Kaya dito makikita natin, sa pasimula, ang tao ay nabubuhay sa body, soul, and spirit. Sa pasimula. Nung hindi pa magkasala si Adan at si Eva, ang tao ay nabubuhay sa tatlong bahagi. Body, soul, and spirit. Ngunit nung sila ay magkasala sa Diyos, ang unang namatay sa kanila, ang kanilang espiritu. Ang kanilang espiritu ang unang namatay. Kaya hindi na sila nakakasumpong sa Diyos. Hindi na nila nakikita ang Diyos. Hindi nila alam kung paano tawagin at panglingkuran ang Diyos. Dahil namatay ang espiritu nung sila ay magkasala sa Diyos. Nung sila ay magkasala sa Diyos. Kaya mula na magkasala ang tao sa Diyos, ang tao ay nabubuhay lang
sa body and soul. Patay sa kanya ang kanyang espiritu. Kaya, nung mamatay ang espiritu ng tao, wala na. Wala na silang communication sa Panginoon. Kung ano-ano na lang ang sinasamba ng tao. Kung kani-kanino na lang sila naglilingkod. Kasi nga, hindi nila na alam kung paano mapaglingkuran ang Diyos dahil ang kanilang espiritu ay namatay. Ang kanilang espiritu. Namatay ang kanilang espiritu, kaya hindi na sila nakapaglilingkod sa Panginoon. Kaya ang sabi sa banal na kasulatan, na sa pasimula ang tao ay nabubuhay sa body and soul, and then, dahil sa kanilang pagkasala sa Panginoon, namatay ito, at kaya mayroon tinatawag na born again. No, sa John 3:3, sabi ng ating Panginoon Kristo, katotohanan sinasabi ko sa inyo, maliban ipanganak na muli isang tao, hindi siya makakapasok sa kaharian ng langit. At sabi ni Nicodemo, paano may panganak na muli ang isang tao kung siya'y matanda na? Makakapasok pa ba sa tiyan sa kanyang tiyan, sa ina ng kanyang sa tiyan ng kanyang ina, sa kanyang sinapupunan ng kanyang ina para may panganak na muli? Ang sabi ni Jesus, ang pinanganak sa laman ay laman. Ang ipinanganak sa espiritu ay espiritu. Maliban ipanganak na muli ang tao sa tubig at sa espiritu, hindi siya makakita sa kaharian ng langit. At huwag kayong magtaka sa sinabi ko sa inyo, lahat ay kailangan maipanganak na muli. So lahat, ibig sabihin, kapag ang isang tao, sinasabi niya, hindi pa ako born again, patay pa ang kanyang espiritu. At paano ngayon mabubuhay ang ating espiritu? Paano ngayon mabubuhay? Kasi kailangan mabuhay ito eh. Kailangan mabuhay ang ating espiritu. Dahil kung hindi mabubuhay ang ating espiritu, hindi po tayo makapaglilingkod sa Diyos at hindi natin malalaman kung sino ang Diyos ang ating pinaglilingkuran. Dahil nga, patay pa ang ating espiritu. Pero kapag nabuhay na ang ating espiritu, tiyak na tayo ay makapaglilingkod sa Diyos nang malalaman na natin kung paano tayo maglingkod sa Panginoon. At paano mabubuhay ang ating espiritu? Kailangan natin tanggapin si Kristo bilang Panginoon at sariling tagapagligtas ng ating buhay. Kasi kung hindi natin siya tatanggapin bilang Panginoon at sariling tagapagligtas ng ating buhay, mananatili tayong patay. Saan? Patay tayo sa spiritual. No? Sabi dun sa episode, makikita natin dito na tayo ay patay dati sa spiritual nung hindi pa tayo tumatanggap sa ating Panginoon bilang Panginoon at tagapagligtas ng ating buhay. No? Episode chapter 1 verse 1 hanggang 6. Sabi niya, ganito ang sinasabi ng Biblia. No? Sa episode chapter 1, sabi noong una, patay kayo dahil sa inyong mga pagsuway at mga kasalanan. Sinunod ninyo noon ang masamang takbo ng mundong ito at napailalim kayo sa prinsipe ng kasamaan, ang espiritu naghahari sa mga taong ayaw pasakop sa Diyos. Ang totoo, tayong lahat ay dati ring namumuhay ayon sa ating laman at sumusunod sa masamang hilig ng katawan at pag-iisip. Kaya sa ating likas na kalagayan, kabilang tayo sa mga taong kinapuutan ng Diyos. Subalit napakasagana ng habag ng Diyos at napakadakila ng pag-ibig niya sa atin, tayo'y binuhay niya kasama ni Kristo noong tayo'y mga patay pa dahil sa ating pagsuway. Naligtas na kayo dahil sa kanyang kagandang loob, dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Tayo'y muling binuhay na kasama niya upang mamunong kasama niya sa kalangitan. So dito ay malinaw na sinasabi ng Biblia na dati tayong patay. Patay tayo saan? Sa espiritu. Kaya hindi nating alam kung paano natin mapaglilingkuran ang Diyos. Alam niyo ba ang totoong naglilingkod sa Diyos kung sino? Yung buhay na ang kanilang espiritu. Ang sabi sa banal na kasulatan sa John chapter 4 verse 23 hanggang 24,
Ngunit dumating na ang panahon na ngayon na nga na ang mga tunay na sumasamba sa Ama ay sasamba sa Kanya sa Espiritu at sa katotohanan sapagkat ito ang hinahanap ng Ama sa mga sumasamba sa Kanya sapagkat ang Diyos ay Espiritu. Kaya kailangan mong mabuhay sa Espiritu para makilala mo ang Diyos kung paano mo siyang sambahin. Kaya ang mga taong buhay na ang Espiritu, sumasamba na sila sa Diyos. Saan? Sa Espiritu, sa mga bagay na hindi nakikita, hindi nahihipo, hindi nabubuhat. Sapagkat yung mga taong gumagawa ng ganon, ito yung mga patay ang kanilang Espiritu. Hindi nyo ba alam, kapag ginagawa nyo yun, hindi nyo kilala ang Diyos. No? May Bible ka ba dyan, bro? Cellphone. Yeah, cellphone, sige pa sa cellphone, para malaman nila na kapag patay pa ang iyong espiritu, itong ginagawa mo. No? Ito ang ginagawa mo sa pagsamba mo sa Diyos. Kapag patay pa ang iyong espiritu. Ito ang sinasabi sa Galatia chapter 4, verse 8. Galatia Chapter 4, verse 8. verse 8. Basahin ko. Sige, makibasa. Subalit noong una, nang hindi pa ninyo kilala ang Diyos, kapital ha, pag sinabing Diyos na malaki, yung original. Subalit noong una, nang hindi pa ninyo nakikilala ang Diyos, kayo'y naging mga alipin na mga hindi likas na Diyos. Yan. So, diyan makikita natin sa NIV version, sabi niya, noong hindi pa ninyo nakikilala ang Diyos, kayo'y alipin ng mga Diyos-Dusan. Sa inyong palagay, ano pong ibig sabihin ng Diyos-Dusan? Ha? Ano po yun? Ito yung mga Diyos na sinasamba ng tao. Kasi hindi nga nila kilala ang Diyos dahil patay pa ang kanilang Espiritu. Dahil hindi nila alam kung paano sambahin ang Diyos. Kaya ang ginagawa nila, gumagawa sila ng paraan para makapagsamba sa Diyos. Na akala nila, iyon ang totoong pagsamba sa Diyos. Kaya bumibili sila ng mga ribulto, mga imahin. Pag walang pambili, hulugan. Para magkaroon lang sila ng Diyos. No? Dahil hindi pa nila kilala ang Diyos, dahil nga patay pa ang kanilang Espiritu. Kaya kailangan mabuhay ang Espiritu mo para lubusang mo makilala ang Diyos. Kaya kapag nakilala mo ang Diyos, buhay ng Espiritu mo, ang tawag sa iyo ay born again. Bakit? Muling binuhay ng Diyos ang Espiritu mo para makapaglingkod ka sa totoong Diyos. Amen. Amen. Kaya yung mga nag-ikot-ikot ng ribulto dyan, yung mga taong hindi nila kilala ng Diyos, patay pa ang kanilang Espiritu. Nakala nila naglilingkod sila sa Diyos. Alam niyo ba kung sila pupunta? Kung pag namatay sila dyan? Basa, Pahayag chapter 21 verse 8. Kasi patay pa nga lang Espiritu, kaya ginagawa nila yan. Ito, ang dami ribulto nito. Pahayag ano? Chapter 1, 21 verse 8. Kung saan sila pupunta? Kapag namatay sila dyan. 21. Verse 8. Verse 21? Pahayag chapter 21 verse 8. Ayun, 21. 21 verse 2. Verse 8. Verse 21 verse 8. Pahayag. Okay, para makita nyo ba Ngunit, pa? Pahayag 21 verse 8. Verse 8. Ngunit sa mga duwag, sa mga hindi nananampalataya, mga karumalduman, mga mamamatay tao, mga mapakiapid, mga mangkukulam, mga sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, at sa lahat ng mga sinungaling, ang kanilang bahagi ay sa lawa na nagliliyab na apoy at asupre na siyang ikalawang kamatayan. Yan. Kita mo kung saan sila pupunta. Pag namatay hanggat buhay sila, binibigyan sila ng pagkakataon ng Diyos na makilala ang totoong Diyos. Kaya yung mga kamag-anak na natin na namatay dyan, wala po sila sa langit. Saan sila pupunta? Di po nagsisinungaling ang Biblia. Amen po ba? Amen. Amen. Pupunta daw sila sa apoy ng impyerno.
Bakit? Kasi nga yung mga taong patay pang iskal ng Espiritu, gumagawa sila ng parang kung para makapaglingkod lang sa Diyos. Pero yung mga taong buhay ng kalang Espiritu, wala silang ibang pinaglilingkuran kundi ang Diyos. Saan? Ang Diyos ay Espiritu. Hindi natin siya nakikita. Hindi natin siya naihipo. Hindi natin siya nabubuhat. Ikaw ang binubuhat niya. Amen? Amen. Ikaw ang binubuhat niya. Okay, Deuteronomy chapter 4, verse 15 hanggang 16. Makikita natin doon kapag patay pa ang espiritu ng tao. Ganun ang kalang gagawin. Deuteronomy Chapter chapter 4, verse 15 hanggang 16. 15. Deuteronomy chapter 4, verse 15 hanggang 16. Kaya tingnan ninyong mabuti ang inyong Kaya't ingatan ninyong mabuti ang inyong sarili. Yamang wala kayong makitang anumang anyo ng araw na magsalita ang Panginoon sa inyo sa Horeb, mula sa gitna ng apoy. Baka kayo'y magpakasama at kayo gumawa para sa inyong sarili ng isang larawang inanyuhan na kawangis ng alimang larawan na katulad ng lalaki o babae. Yan, no? Sa Inami version, sabi niya, kaingat kayo. Huwag kayong gagawa ng anumang larawan upang sambahin, maging kawangis ng tao. Sapagkat ang Diyos ay nangusap sa inyo, wala kayong nakitang anyo. Kaya bakit nangyayari yon na gumagawa ng ganun? Kasi nga patay pa ang kanilang espiritu. Ako naniniwala si Chairman dati ganun yan. Di ba, Chairman? Ito, ganun din ako. Ako dati ganun din ako. Lagi ako nasa Quiapo. Bakit? Patay pa ang espiritu ko. Hindi ko alam kung paano tawagin ng Diyos. Hindi ko alam kung paano paglingkuran ng Diyos. Baka nagsasign of cross pa nga kayo eh. Alam niyo ba ang ibig sabihin ng sign of cross? Yan ang mga ginagawa ng mga taong patay pa ang kanilang espiritu. Alam mo yung ibig sabihin ng sign of cross? Sino nakakalam nito? Sign of cross. Saan ang galing yan? Alam mo ba saan nagmula ang sign of cross? Nung si Jesus ay hinahatulan, ipako sa cross. Ano sabi ni Pilato? Anong dapat natin gawin kay Kristo? Ipako sa cross. Kaya mga tao nagsa-sign of cross para ano sila kay Pilato na si Kristo ay payag silang ipako sa cross. Pero yung mga taong hindi galit kay Kristo, nagsa-sign of cross ba? Bakit hindi sila nagsa-sign of cross? Dahil ayaw nilang si Kristo ay ipako sa cross. Dahil alam nila si Kristo walang kasalanan. Hello? Walang kasalanan si Kristo, kaya ayaw nila mag-sign of cross. Ngayon, nagsa-sign of cross ka pa rin dahil gusto mo pa rin si Kristo ipako sa cross. My God, kay Kristo. Bakit? Patay pa espiritu mo eh. Amin po ba? Pero kapag buhay na, ang espiritu mo, hindi ka na magsasign of cross. Bakit? Kaibigan ka na ni Kristo. Sabi doon sa 2 Corinthians chapter 5, verse 17 hanggang pababa, makibasa. Kaibigan ka na kapag buhay na ang iyong espiritu. Kaya hindi mo na kailangan mag-sign of cross dahil hindi ka nagalit kay Kristo. 2 Corinthians 2 Corinthians 5:17. Hanggang pa ba? Makibasa. 5:17. 2 Corinto 5:17 pababa. Kaya't kung ang sino man ay na kay Kristo, siya'y bagong nilalang. Ang mga lumang bagay ay lumipas na. Tingnan ninyo, ang lahat naging bago. Tuloy. Tuloy pa. Lahat ng ito ay mula sa Diyos na tayo'y ipinagkasundo niya sa kanyang sarili sa pamamagitan ni Kristo at ibigay niya sa amin ang ministeryo ng pakikipagsundo. Tuloy. Sa makatuwid, kay Kristo ay ipinagkasundo ng Diyos ang sanlibutan at ang kanyang sarili.
na hindi binibilang sa kanila ang kanilang mga kasalanan at pinagkakatiwala sa amin ang salita ng pakikipagkasundo. Yan. Sa NIV version, sabi niya, dahil kay Kristo kayo ay itinuring mga kaibigan ng Diyos. Ibig sabihin, kaibigan ka na. Hindi ka na kalaban. Hindi ka na tinuturing na nakaaway ng Diyos. Kundi kaibigan ka na niya. Kaya hindi mo na kailangan mag-sign of cross. Dahil hindi ka na galit kay Kristo. Ang mga born again, hindi na po nagsasign of cross yan. Bakit buhay na kalang espiritu? Kilala na nila ang Diyos. Ang nagsasign of cross itong mga taong patay pa ang kanilang espiritu. Na akala nila nandun si Kristo at hinahatulan pa rin pako sa krus. Yun ang dahilan kung bakit kailangan mo maborn again. Sabi ni Jesus Christ, kailangan ang lahat ay maipanganak na muli para makilala mo ang Diyos. Ang Diyos ay Espiritu. Si Kristo namatay sa laman at muling nabuhay saan? Sa Espiritu. Kaya dapat mo siyang paglingkuran sa Espiritu at sa katotohanan. Yung larawan na nakikita mo ngayon, hindi yan si Kristo. Alam ko sino yan? Sino yan? Artista yan na gumanap bilang Kristo at inukit ng eskultor para gawa kamukha ni Kristo. Kaya hindi yan si Kristo. Yan ay tao na ng pagiging artista para gampanan ang kung ano ni Kristo at nakita ng eskultor ginaya niya ang mukha. Kaya sabi ni Jesus Christ, mapalad ang naniniwala sa akin bagamat hindi niya ako nakita. Yan yung mga buhay na ang kanilang espiritu. Naniniwala sila kay Kristo bagamat hindi niya ito nakikita. Mapalad ka. Kaya yung mga taong born again, sana maintindihan mo, buhay na ang iyong espiritu. Buhay na. Sana sa gabing ito, bagamat mayroon man tayo nababasang dati nating akala natin ay nasasaktan tayo, akala natin, kapatid, ang lahat po na binasa natin hindi po sa amin, nasa Biblia po yan. Paniwalaan po natin ng Biblia. Kasi once na hindi mo pininiwala ng Biblia, mananatili ka dyan. Kung saan ka, sasabihin mo, kung saan ako nagising, doon ako mamamatay. Kapatid, huwag kang susunod sa magulang mo. Namatay dyan sa kinadisnan mo at pupunta ka ba roon? Kapatid, hindi dahilan kung bakit. Hindi po aksidente nandito ka. No? Para malaman mo ng magulang mo nung namatay, wala sa langit. Sila ay nasa impyerno. Dahil bakit? Patay ang kanilang espiritu. Hindi nila alam kung paano sambahin at panglingkuran ang Diyos. Hindi nila alam. Pero kapag dahil mga taong buhay ng kalang espiritu, dati ang dami ribulto nito. Binigay sa akin. No? Sa Miapas, isusuko ko na yung aking iniingat-ingatan. Magmula pa ito sa nanay ko, napunta sa akin, at ayaw ko nang mapunta pa sa iba. Alam ko marami kayo dito sa bahay. No? Marami kayo dito sa bahay. Hindi ganun kadali yun eh. Hindi ganun kadali isuko yun. Last dito ako magtatapos. Isaiah 44 verse 19 to 20. Alam niyo po ba, akala mo tama ang paglilingkod mo doon? Ito, basahin niyo. Makibasa kapatid. Isaiah 44 verse 19. Dito po tayo magtatapos. Wala na po tayong oras. Na? Isaiah 44 verse 19 to 20. Isaiah 44 Verse 19. to 20. verse 20. 19 to 19 20. to 20. 19. 19 to 20. Oh, yeah. Oh, sige. At walang nakakaalala
o mayroon mang kaalaman upang unawa, upang magsabi, aking sinunog ang kalahati iyon sa apoy. Ako ay nagluto din ng tinapay sa mga iyon. Ako'y nag-ihaw ng karne at kinain ko at gagawin ko ba ang nalalabi ayon sa kasuklam-suklam? Magpapatira pa ba ako sa isang pirasong kahoy? Siya'y kumakain ng abo, nililigaw siya ng kanyang kaisipan at hindi niya maililigtas ang kanyang kaluluwa o makapagsabi, wala bang kasinungalingan sa aking kanang kamay? Yan. Sa NIV version na parianda, sabi niya, para siyang kumakain ng abo at lubusan na siyang nailigaw ng kanyang maling paniniwala. At hindi siya papayag na ang ribultong hawak niya ay hindi Diyos. Ganyan yung mga tao. Kapag patay pa ang iyong espiritu, yung ribultong hawak mo, lalo pinaposisyon mo ito, iniikot-ikot mo ito, hindi ka papayag, hindi Diyos yun. Hindi ka papayag. Dahil nga, yun ang paniniwala mo, yun ang pananampalataya mo, yung Diyos ang iniinano mo na siyang makapagliligtas sa'yo dahil patay pa ang espiritu mo. Pero kapag buhay na, ang espiritu mo, pagkakasuklaman mo yan eh. Dahil alam mo, iyan ang magdadala sa'yo sa apoy ng infierno. Kasusuklaman mo yan. Pero, dahil patay pa ang espiritu mo, masaya ka dyan. Masaya ka dyan. Dahil akala mo, yan ang magdadala sa'yo sa langit. Pero sa Biblia na nabasa natin, dadaling ka niyan sa apoy ng infierno. Pero ang totoong papuntang langit, kailangan mabuhay ang iyong espiritu. Makikilala mo ang iyong pinaglilingkuran. Kaya sa gabing ito, sana meron tayong natutunan patungkol sa... Pwede ba akong magdugtong kasi? sige. Mga kapatid, katulad ng sinabi ko kanina, ang lahat ng bagay nasa Diyos ang awa. Mayaman siya sa biyaya. Huwag tayong matakot. Kasi sabi ni Pablo dito, sa Episo, chapter 2, verse 8, makinig katulad ng nakaraan si Chairman nakarinig, kung paano ko pinaliwanag yung halaga ng biyaya. Ang biyaya, sabi ko, hindi pagkain ito. Binibigyan tayo ni chairman ng kunting bigas, anuman, pakinabang ng gobyerno. Hindi ko biyaya yun. Ang biyaya, may kinalaman ito sa kamatayan ni Kristo sa krus. Kaya sabi ni Pablo sa Episo chapter 2 verse 8, sapagkat sa biyaya, kayo'y naligtas. Sa paanong paraan? Sa pamamagitan ng pananampalataya. At ito'y hindi sa pamamagitan ng inyong sarili. Ito'y kaloob ng Diyos. Yun ang biyaya. Kaloob ngayon. Ikaw man magtataka, bakit ako na born again? Kasi pinilit ako ni Pastor umanib sa kanila. Hindi! Kaya ka na born again, gawa ng Diyos yun. Yun ang biyaya. Ikaw lang ang mayroon noon. Bakit ako mayroon, Lord? Ano ba ako? Napakasama kong tao. Sa Diyos, masama ka man, wala siyang pakialam. Basta pag naawa sa sayo, period. Ikaw, ang dami mong tanong, Lord. Ang dami naman dyan, matatalino, nag-aaral. Bakit ako pa? Sabi ng Panginoon, ikaw ang gusto ko. Period. Naalala niyo ba si Jonas sa Bible? Inutusan siya ng Diyos, mangaral ka doon sa Nineve. Ano ginawa niya? Tumakas. Nakaligtas ba sa Diyos? Hindi. Talagang sinundan siya ng Panginoon. Tayo, pag na-born again tayo, hindi natin kayang tanggihan ang pagiging born again. Kung sabihin, ayaw ko dyan, born again, bago reliyon yan. Hindi. Pag na-born again ka, hindi mo kayang tanggihan yan. Ikaw magtataka, dati wala naman akong hilig sa Bible study. Di ba? Bakit nandito ako? Bakit nararamdaman ko ngayon, Lunes pa lang, gusto ko linggo na. Nagkaroon ka ng pagnanasa. Yung sinasabi ni Pastor, binuhay na ang kaluluwa mo. Na dating walang malay, wala kang pakialam. Naku, Bible study na. Next time naman. Brad, next time. Next time. Pero nung mabalita mo may Bible study sa kapitbahay mo, punta nga. Para magkaroon ako ng aral. Hindi mo gusto yun. Yun ay gawa ng Diyos. Sa pamamagitan ng kanyang
biyaya. Yung biyaya, ulitin ko, may kaugnayan ito sa pagkamatay ni Jesus sa krus. Kasama kang ipinako. Isipin nyo yun. Napakasarap pag dinama mo. Sana tayo ipako eh. Tama? Tayo dapat ipako. Makasalanan tayo eh. Pero hindi yan ipinahintulot ng Panginoon. Bakit? Hindi ipinahintulot ng Diyos na ikaw ang ipako dahil hindi ka karapat dapat. Ang namatay sa krus, si Kristo para sa iyo. Para sa kanyang mga kinaawaan. Kaya tama si Pastor Alan na dinugtungan ko lang po itong nararanasan ko. Yan si Kagawad, kilala ko niyan. Kilala ko niya, madalas i-hold sa akin pag nananakaw ko ng bakal. Galing ako sa, magnanakaw ako. Uaminado ko. Kahit yung kainan ng aso, ninanakaw ko. Basta aluminum ha. Kasi pag naipon yun, sa panahon chairman ni Pulison. Halaga na. Si Pulison lalong tumatanda sa akin. Sabi ni Pulison, ikaw na naman. Pastor, inaabot kita ngayon. Nakilala mo ang Panginoon. Yung dalawa Diba? sa abot. Yun ang gawa ng Diyos. Hindi ko Sabi gawa yung yun. mga dalawa na yan. Ito, Vice President ito sa mga kabataan barangay dati. Vice President. Yan ang chair, ay ang presidente ko. Alan. Vice niya ako eh. Pastor Alan. Kaya, alam ko mga ugali niya, puro mga siraulo rin mga ito dati. Ay nga, ako nagtataka eh. Ano nangyari ito? Gawa ng Diyos yan. Tama eh. Diba, chairman? Gawa ng Diyos yan, hindi ko gawa yan. Sa buhay niyo, di ba? Oo. Sa atin lahat. Ganyan kumilos ang Panginoon. Kaya magtataka ka, Lord, bakit ako? Ang dami naman dyan, mababait pa nga sa akin eh. Alam mo, sagot ng Panginoon, ito ang gusto ko. Matatanggihan mo ba? Wala pang magagawa ron. Hindi mo matatanggihan ng Panginoon. No? Yan, makita natin, hindi po aksidente na kayo nakarating to, ang Diyos ang nagdala po sa inyo rito. Dahil hindi nyo makikilala ang Diyos hanggat hindi kayo dinadala ng Diyos. Hindi kayo pinili ng Diyos at hindi kayo hinipo ng Diyos. No? Sabi ni Jesus Christ, walang sino mang makakalapit sa akin maliban dalhin siya ng Ama sa akin. Ibig sabihin, hindi mo makikilala si Kristo hanggat hindi ka dinala ng Diyos kay Kristo. Kaya sa gabing ito, sana napagpala tayo ng Diyos sa gabing ito. Sa pamagitan ng mga salita. Si Kagawad ay hindi kasi Kagawad hanggang alas 7 lang po tayo. No? No? So yan, nakano pa tayo ng, kahit pa paano nakahabol ka. Sana next time, no, sa tuwing Lunes po tayo hanggang si chairman hindi na papalitan. Tuloy-tuloy po ang gawain po natin. No? Hanggat tayo ay nabubuhay. No? Hanggat tayo nabubuhay. Darating po kasi ang araw na alis tayo dito. Alam ko naman talagang dahil kayo nga nagbago eh. Ako pa kaya hindi nagbago. Amen. Amen. Hallelujah. Walang imposible sa Kasi Panginoon. nagawa ganito eh. Praise God. Di ba masaya tayo dahil nakita natin silang, di ba malaking bagay na ginawa ng Diyos sa kanila. Isa silang patutuo ng Diyos. Bagong nila lang. Eh, Diba? siya silang Sa biyaya ng Diyos. huwaran sa mga Kaya, tama yung sinabi nila. At least kilala natin sila ng lubusan na may ginawa ang Diyos sa buhay nila. Amen, no? Kaya makikita mo, isa si Kagawad na talagang dati buhay namin, talagang hindi talaga dahil nga patay pang aming spirito. Nang mabuhay ang aming spirito, nakita namin ni Kagawad ang pagbabago ng aming buhay. Isa katulad po nito. No? Kaya, nandito kami para ibahagi sa inyo kung paano kami binago ng Diyos. Amen. Kung paano namin nakilala ang Diyos. At naniwala kami sa tinatawag na buhay na walang hanggan. Kaya kami nagpapatuloy na naglilingkod sa Diyos. Bakit? Mamamatay po kami. Lahat mo tayo mamamatay. Pero bago tayo mamatay, dapat alam natin ang daan papuntang langit. Si Kristo lamang ang daan papuntang langit. Okay tayo imawin. Kapatid, lahat po kami tumanggap na kay Kristo. Ngayon kung hindi mo pa tinatanggap si Kristo bilang Panginoon at saling tagapagligtas ng iyong buhay, ang salitang ito ay para sa iyo. Narito ka upang gusto ng Diyos na tanggapin mo siya at maghari ang Diyos sa buhay mo.
Hallelujah. Ikaw ang aking kalakasan. Ikaw ang aking kalakasan. Kagalakan. Kagalakan at tugihan. Dumating man ang problema, walang makapag-iwalay, walang maikukumpara sa pag-ibig mo. Gaano man kalayo, gaano man kalayo ang langit, pag-ibig mo'y para sa lahat. Lululog kami sa panan mo at sasamba sa'yo. O Diyos, gaano man kalayo ang langit, pag-ibig mo'y para sa lahat. Ikaw ang lakas, ikaw ang Diyos, kagalakan mo. Ikaw ang lakas, ikaw ang Diyos, kagalakan mo. Kapatid, sa uspong ito, baka hindi mo pa tinatanggap si Kristo bilang Panginoon at sarili at pagsasunod buhay. Ang salitang ito ay para sa iyo. Pero sa mga tumanggap na, huwag na pong kayo sumunod sa panalangin ito. Ito ay special para lamang sa mga hindi pa tumatanggap. Kapatid, gusto mo bang tanggapin si Kristo bilang Panginoon at sa tagapagligtas ng buhay mo? Kung gusto mong tanggapin siya, sumunod ka sa panalangin ito na parang ikaw na rin ang nananalangin. Sabihin natin, Panginoon, sige kapatid, sumunod ka sa panalangin ito kung hindi mo pa tinatanggap si Kristo. Panginoon, marami pong salamat sa inyo pong mga salita na akin pong napakinggan. Nalaman ko po na patay pa ang aking espiritu. Gusto ko pong mabuhay ang aking espiritu sa gabi nito. Ang tanging paraan para mabuhay ang aking espiritu ay tanggapin ka bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Kaya sa oras pong ito, ako po'y lumalapit sa iyo na mayroong pagpakumbaba at pagsisisi sa aking mga kasalanan. Patawarin niyo po ako sa aking mga kasalanan. Ito man ay sa isip, sa salita, o sa gawa, o sa anumang bagay na aking nagawa na hindi kalugod-lugod sa iyo. Patawarin niyo po ako. Hinihiling ko po ang kapatawaran sa aking mga kasalanan sa pangalan ni Jesus. Salamat, Panginoon, sa kapatawaran ng aking mga kasalanan. Kaya ako ngayon ay malaya na at karapat-dapat na makapasok sa iyong kabanal-banalan. Binubuksan ko ngayon ang aking puso. Tinatanggap ko kita bilang Panginoon at sariling tagapagligtas ng aking buhay. Mula sa gabing ito, ikaw na ang aking Diyos at Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. At ang dalangin ko, isulat niyo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Sa pangalan ni Jesus, amen. Iawitin po natin yung praise.
kumusta si Chairman sa panghuling panalangin? Dakilang Ama, makapangyarihan sa lahat, Panginoon. Salamat po sa oras na ito na nandito kami, nagkatipon-tipon. Salamat po sa iyo, Panginoon. Salamat din po sa iyong mga salita na narinig po namin sa oras na ito, Panginoon. Tunay na napakabuti mo po, Diyos, ng bawat salita mo na may katagang na tunay na walang imposible sa iyo, Panginoon. Salamat po, O Diyos, na tunay na ito, dakila namin, O Diyos, walang iba, kundi kayo po ang aming pinasasalamatan sa buhay namin, Panginoon. Sa iyong mga salita, sa bawat na ikaw ang tunay na nagbibigay ng buhay sa bawat isa sa aming Panginoon. Isang bagong buhay sa gabing ito na manarinig namin, Lord. Salamat sa mga salita mo sa gabing ito, Panginoon. Salamat din po, Panginoon, na ginagamit mo po ang aming mga kapatid na to sa kabila ng mga pinagdaanan nila. Tunay na ang iyong kadakilaan na ginamit mo sila na isang patutuo na ikaw ang kanilang pinagkatiwala po nila ang kanilang buhay sa iyo, Diyos. Kaya naayag nila at nagamit mo po sila sa iyong gawain, Panginoon. Salamat po, Diyos. Ganon din po kami, Panginoon, na kami gagamitin niyo rin po sa iyong gawain ng bawat isa sa aming Panginoon. Salamat po, Panginoon. Dahil, O Diyos, na wala kaming ihayambing, kundi, Panginoon, kami magpapasalamat sa iyo sa gabi ito, Panginoon. Salamat po, Ama. Pinupuri kita, pinasasalamatan ka namin sa buhay namin, Panginoon. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Amen. Amen. Okay, maraming salamat sa inyong pagdalo. Tapos po tayo. Sa sunod po na linggo, Lunes muli, alas 6 po, nag-start po tayo ng alas 6. Sa amin magbabarkada sila, namin ng Panginoon. Ako naman, ako naglingkod sa barangay. Hey. Ang totoo si Rick, kasi sa barkada namin, nagkaroon si Leonor dati. Puro sister Leonor, nabarusa dati, naglingkod. Puro magbabarkada yan sa kami. Ay, kumbaga sa ano, sama-sama pag-beer house, kasama. Naglaga na sila. Naglaga sila. Pero pasalamat pa rin sila. Kaya wala. Ang buhay nila, Diyos. diretso sa Panginoon. Hindi sila lumiko eh. Noong una, liko. Diniretso sila ng Panginoon ang sasakyan nila. At nasakay sila ngayon sa Panginoon. Ramon, hindi ko akalain na magkakaroon din na. Ako nga kasi, chairman, nung Naglalas-las to na wala pa ako sa nandito. Panginoon. Magulang ko, sinumpa talaga ako. Naglalas-las yan. Sinumpa ako ng magulang ko. Sabi niya, bakit nabuhay ka pa sa mundo? Kasi talagang nakakadiri yung pamumuhay ko eh. Kasi nga lahat pinasok ko, alam mo kagawad dyan. Droga, nagdroga ako. Kaya nga po, kaya ako nakapagdudroga, nagnanakaw ako eh. Kahit yung tuta ng kapitbahay ko, ninanakaw ko. Yeah, minado ko. Pati ko inilihim. Tinatawad ako ng Diyos sa kasalanan ko eh. Tanod kami noon. Di ba? Tanod pa May lang ako. sinasabi siya. Di ba? Kayo tinitira niya tuta. Oo. Mataiwan si Pitimini Manok ang tinitira. Hanggang ngayon. Tanod pa lang ako noon. Ako tagahuli sa kanya noon. Oo, yun. Nagbago na sila. Pero maraming salamat sa Panginoon sa biyaya. Diba, So ako nagulat na lang ako eh. Kaya sabi ko, ang pagiging bulagin para sa akin, karanasan. Kaya nga ginamit ng Diyos si Pastor Alan. Ayaw ko pa. Lumalaban ako kay Alan eh. Bro, ating question, sabi ko bakit? Ano ba pagkakaiba ng Diyos mo at saka Diyos ko? Malaking pagkakaiba. Eh puro lang ako pangako. Sige, susunod ako. Yung anak ko minsan ginagamit kong kasangkapan. Pag hinanap na ako ni Pastor, Mon, sabi mo, wala ako. Sabi ni Maricar, yung panganay kong anak. Pastor, sabi ng papa ko, wala daw siya. Pero talagang todo tanggi ako. Naramdaman ko lang ba, nasa loob na ako ng church ni Alan. Doon ako nagsimula. Hanggang nagkaroon ako ng malubang sakit noon. Yung asma-pasma, akala ko katapusan ko na. Sabi ko, Lord, ito patutoto. Kung talagang kukunin mo na ako, wala na akong magagawa. Ikaw ang may-ari ng buhay,
wala akong karapatan na pumutol. Pero ito lang hinihiling ko, Panginoon. Patawarin mo ko sa mga kasalanan ko. Buti na niya, sinusuporta pa siya dito dati. Patawarin mo ako. Pero, may pero na pahabol. Kung bibigyan mo pa ako ng isang buhay, maglilingkod ako sa iyo. Sabi nga ni Chairman, walang imposible sa Diyos. So nagulat na lang ako, may mga taong ginamit ang Diyos kung paano gagaling ang sakit ko. Eh, alam ni Kagawad yan, may sakit ako dati. May nagturo kung paano ko gagaling. At namalayan ko, nasa simbahan na, ay nasa Tondo Complex ako. Dumadalo na ako ng tinatawag na alcoholman. Anahong pali ano dito. Alcoholman, di ba, Pastor? Nakita ko, inansar ako ng Koreana. Naghahalo yung luha, uhog ko, sipon, yung pulo kong pula, basang-basa. Doon ako natauhan. At naglalakad ako mula sa highway pa uwi ng Hapilan. Hindi ko naramdaman ng pagod. Pagkainit. Doon ako nagsimula, kinabukasan, ang ano ko, ang init. Nag-share ka agad ako, sabi ng mga barkada ko, Ning! Asawa mo, nasisiraan ng ulo. Bakit? Pagdadaldal doon kung anong pinagsasabi, hindi nila alam, gospel lang sinasabi. Kasi may alam na ako ng Bible. Doon ako nagsimula. At ang Diyos din ang nasa, mag-aaral ako. Nag-aaral ako, hindi naman po ako nagyayabang, nag-aaral po ako ng Bible school. Nag-seminar din ako. Kasi gusto ko matuto eh. Kasi paano ako magiging isang matagumpay na tagapagturo kung hindi ako mag-aaral. Ang Diyos din ay may gawa. Binigyan ako ng sponsor. Doon ako nagsimula. So, lahat tayo tatawagin ng Diyos. May kanya-kanyang panahon yan eh. Hindi natin alam kung kailan. Pero sabi ko sa inyo, magugulat na lang kayo. At masasabi, tama, sinabi ni brother. Hindi natin gawin. Sige po, Okay, salamat. salamat. Tapos na po tayo. Gusto niyo po Salamat. umuwi. Pinili po tayo makauwi. Maraming po salamat po sa inyo. Sa sunod po na Lunis. Dalo po kayo. Pag Pag wala isa, pag wala pa isa, ako po magtuturo. Sino mo po magtuturo sa Lunis? Sige po. Dumalo lang po kayo. Tawag kayo mahiya magtanong. Kasi pasto tanungin nyo. Ba, meron kayong itatanong na para ma-resolve nyo. Ang tanong po, tatong ko lang sa Biblia. Huwag kayo magtatanong ng mathematics kasi hindi naman mathematics. Magtanong lang tayo, patungkol sa Biblia. Ikot nila, no? Oo nga, pangit Kung wala lang tayo magtanong kung sino pumatay kay Martin. Yung mga pinagsambakan nila galing sa loob ng bahay, hindi nila tinambak. Okay. Salamat. Salamat sa Pastor. Henry po. Naralan sa mga. Yawan, salamat. Sige. Hindi po. Thank you, Pastor. God bless you. Salamat sa mensahe ng Diyos. Salamat kayo ng Panginoon.